Kinukulam ka, Iha. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito mukha ako eh. Mukha pa namang masarap yung chocolates na yan. Patikim. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na po sa mahusay na team na bumubuo sa channel na Kwentong Takipsilim. Tawagin niyo na lang po ako bilang Trish. Hindi totoong pangalan. Isang real estate agent from Manila. To be honest, kahapon lang po talaga ako nagsimulang makinig ng mga kwento dito sa inyong channel mula nang i-introduce sa akin ng best friend kong si Riz ang isa sa mga content nyo. At aaminin ko, Sir Jupiter, talagang na-impress ako sa ganda ng quality ng mga kwentong inilalabas dito. Kaya nga heto po at naisipan ko ring mag-email sa inyo ng sarili kong karanasang sana po ay magsilbing aral sa mga makikinig ng aking kwento. 4 years ago na po mula nang mangyari ito sa akin. But until now, sa tuwing naaalala ko ito, pakiramdam ko ay parang kahapon lang naganap ang lahat. It was year 2019. Nagkaroon kami ng bagong kasamahan sa pinagtatrabahuan naming real estate company. Kung saan isa po ako sa napipisil noong pumalit sa magre-retire na naming manager na si Mrs. Aguilar. I was one of the best agent that time. Kaya hindi na rin naman po nagtaka ang mga kasamahan ko nang sabihin yun mismo sa amin ni Mrs. Aguilar. Although hindi pa yun official that time, alam ko sa sarili ko na sa akin na nga mapupunta ang inaasam kong promotion. Hanggang sa bigla na lang dumating ang probinsyanang nagngangalang Clarissa na sumira ng lahat ng inaasahan kong mangyari. All eyes here, guys. I have good news. Alam nyo ba na record-breaking ang naging sales natin this week? Sobrang naging sunod-sunod ang malalaking transaction natin. And it's all thanks to our new employee, Clarissa. Wow, Clarissa, ang galing mo naman. Mukhang may tatalo na yata sa pambato natin si Trisha. Ay, true. Mukhang delicate sa promotion ni ate girl. May kakompetensya na eh. Alam nyo, kayong dalawa, ang sama nyo kay Trish. Palibasa nun pa kayo naiingit sa kanya eh. I'm sure kaya niyang mabawi agad yun, no? Trish pa rin ako. Shh, arte mo. We're just joking around. Masyado mo namang sineseryoso. Affected much? Palibasa ikaw, alam mong kahit kailan, wala kang binatbat kay Trish. Kaya sapat na yung pa-support ka na lang dyan. Che! Guys, ano ba? Wag na nga kayong mag-away. It's not a big deal naman. Bakit hindi na lang tayo maging masaya para sa new coworker natin si Clarissa? Why don't we congratulate her na lang? It's not that bad na magbigay din naman ako sa iba paminsan-minsan, right? Lalo na sa bago. Congrats, Clarissa, ha? I'm sure ginalingan mo dahil kailangan mo yung makukuha mong komisyon, tama ba? Oo. Tama. Salamat.
But if I'm being honest, no offense Trish ha, pero yung performance alone ni Clarissa ngayong week, mas maganda yun kesa sa naging performance mo for this whole month. Mukhang masyado kang nakakampante, kaya I think a little competition won't harm. Ikaw rin, if Clarissa's good performance continues, maybe eventually she'll get the position I first thought of passing on to you. Instantly, uminit agad ang dugo ko kay Clarissa dahil po doon. Pinilit ko na lang yung itago sa mga ngiti ko kahit na ang totoo. Halos umusok na ang ilong ko sa sobrang ngit-ngit at pagkapahiyang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Yung ilang taong reputasyong pinaghirapan kong buuin sa trabaho, parang bigla na lang nawala at nasayang dahil lang sa pagdating ng isang manang-looking, baduy at malansang probinsyanang yun. Maldita na ako simula pagkabata pero dahil doon, Sir Jupiter, nagsimula akong makagawa ng mga bagay na hindi ko akalaing magagawa ko sa ibang taong wala namang direktang kasalanan sa akin. Ayos ka lang, friend? Oh, oo naman. Bakit naman hindi? Sure ka? Hindi ka affected sa sinabi ni Mrs. Aguilar kanina? No, of course not. Bakit naman ako magiging affected? Alam mo, I'm confident with my talent. Alam kong magaling ako. Kaya, bakit naman ako ma-threaten sa malansang Clarissa na yan? Ay, naaamoy mo rin pala siya, friend. Akala ko kasi ako lang nakakapansin na parang palagi na siyang amoy sardinas. Si Antoinette. Siya ang nag-iisang kaibigan ko sa trabaho, Sir Jupiter. Halos lahat po kasi ng mga kasamahan ko noon ay alam kong may tinatagong inggit sa akin. Dahil nga nung wala pa si Clarissa, ay wala ni isa man sa kanila ang makatalo sa akin o kahit ang makapantay man lang sa galing ko. Although hindi ko rin naman sila gustong maging kaibigan dahil ang tingin ko nga po noon sa lahat ng tao sa paligid ko ay kakumpetensya. Well, maliban na nga lang talaga kay Antoinette. Hindi naman kasi siya isang threat sa akin. May pagka-slow kasi si Antoinette. Kaya nga sa lahat ay siya lang ang kinaibigan ko. Kasundo ko siya sa lahat ng bagay dahil hindi siya kahit kailan kumontra sa akin. May mga sikreto rin ako na alam niya at higit sa lahat, siya ang naging katulong at kasabwat ko sa mga tsismisan at pang-aapi namin noon kay Clarissa. Oh, Clarissa, you're late. I'm sorry, ma'am. Inihatid ko pa po kasi sa school yung kapatid kong bunso eh. Nagkasakit po kasi bigla yung naghahatid sa kanya sa school. Okay, since this is the first time, palalampasin ko to. Pero wag na sanang mauulit, Clarissa, okay? Yes, ma'am. Ay! Anong amoy yun? Ang lansa! Oo nga, OMG! Masusukay ata ako. Napaka-OA naman ng mga to.
Tatapon lang yung baon ni Clarissa. Huwag nga kayo maarte. Actually, Migo, I agree with them this time. Medyo malansang ha? Ang sangsang ng amoy. Ano ba yung baon mo, Clarissa? Sardinas yun. Pasensya na kayo guys ha. Lilinisin ko na lang. Halos araw-araw yata mula noon, Sir Jupiter, ay naging routine na namin ni Antoinette na pasaringan si Clarissa tungkol sa malansang amoy ng halos araw-araw na rin yata niyang baong sardinas. Hindi ko talaga alam noon kung bakit ganun palagi ang kinakain niya. Malaki naman ang nakukuha niyang komisyon dahil palagi naman siyang nakakabenta ng condo unit. Kaya nga puring-puri siya ni Mrs. Aguilar. Habang ako ay palagi na lang nasisita sa performance ko na mula nang dumating si Clarissa ay lalo ko pang napabayaan. Dahil mas nagpo-focus na ako noon sa pang-aapi sa kanya nang hindi ko namamalayan. Ginawa naman ni Clarissa ang lahat para lang iwasan kami ni Antoinette at makapag-focus siya sa trabaho. Pero talagang hindi po namin siya tinigilan ng mga panahong yun hanggang dumating ang araw na pinakahihintay namin. Ang araw na tuluyan na nga siyang napikon at kusang umalis sa trabaho. Aray! Bakit mo ako tinisod? Oops, my bad. Hindi ko napansing dadaan ka pala eh. Buti na lang hindi mo dala yung baunan mo. Kundi, mangangamoy sardinas na naman dito. Hoy, below the belt na masyado yung kamalditahan yung dalawa ah. Wala ba kayong magawang maganda sa buhay nyo? Lalo ka na, Trish. I expected more from you. Akala ko pa naman professional kang tao, yun pala. Di bali na nga. Clarissa, tulungan na kita. Dumudugo yung tuhod mo. Yung bracelet ko. Naputol yung bracelet ko. Bakit pati yung bracelet ko hindi nadamay nyo? Bakit? Medyo nagulat kami ni Antoinette sa naging outburst noon ni Clarissa, Sir Jupiter. Lalo na nang bigla siyang dumiretso sa office ni Mrs. Aguilar at paglabas niya ay umiiyak siya at dala-dala niya na yung mga gamit niya. Kinabukasan po noon, hindi na pumasok si Clarissa at sinabi mismo sa amin ni Mrs. Aguilar ang dahilan kung bakit. I am so disappointed in you, Trish. Bakit mo naman ginawa yun sa tao? Ganun ka na ba kadesperadang makuha ang posisyon ko? Alam mo bang yung bracelet na nasira dahil sa pagpatid mo kay Clarissa? Galing pa sa nanay niyang namatay nung bata pa lang siya? Isa pa, alam niyo bang kaya pala laging sardinas ang ulam na binabaon niya? Dahil dun siya mas nakakatipid dahil may supply sila noon mula sa dating pinagtatrabahuhan ng tatay niyang kamamatay lang din nung isang taon. Si Clarissa ang bumubuhay sa 6 niyang kapatid. Hindi niyo alam kung anong klaseng hirap ang dinadanas ng tao tapos ganun pang ginawa niyo? Aaminin ko, Sir Jupiter, nakaramdam po talaga ako ng matinding guilt nang malaman ko ang lahat ng yun kay Mrs. Aguilar. Pero huli na ang lahat para magsisi pa ako. Isa pa, medyo nadala rin ako nang sabihin sa akin ni Antoinette na ito na raw ang pagkakataon kong bawiin ang nasira kong performance at dahil doon
ay nabulag na naman ako sa sarili kong kasakiman. Mabilis pong lumipas ang 1 linggo at sa isang iglap ay parang bumalik agad sa dati ang buhay ko sa trabaho. Yun nga lang, ngayon ay mas inis sa akin ang iba naming workmates, lalong-lalo na si Migo, na naging ka-close kasi talaga ni Clarissa. Ang buong akala ko naman po noon ay ayos na talaga ang lahat. Hanggang isang umaga. Ano kaya yung nasa ibabaw ng desk ko? Flowers and chocolates. Kanino naman kaya to galing? Hi, Trish! Ay, wow! Flower bouquet at chocolates. Kanino galing? Ewan ko, nakita ko lang yan dito sa ibabaw ng desk ko eh. Uy! Di kaya may secret admirer ka? Haba ng hair, ah! Sana all! Ganda ko kasi eh. Ganda ka dyan. Bakit Black Rose ang binigay sa'yo, Aber? Alam mo ba ang meaning ng Black Rose ay hatred, despair, at death? Feeling nito. Che, ingit ka lang eh. Wala ka kasing flower. Favorite color kasi ni Trish ang black, no? Pulto masyado. Hayaan mo na nga yan, Net. Masisira lang ang mood natin kung papatulan mo yan. Sabagay. Mukha pa namang masarap yung chocolates na yan. Mukhang imported eh. Tikman mo nga, Trish. Sige. Uy, grabe ang sarap nga. Ay, sa wakas, after how many years, mukhang magkaka-boyfriend na ulit ako. Tuwang-tuwa pa man din ako dahil sa natanggap kong yun, Sir Jupiter. Hindi pa ako namigay sa chocolates kahit na pinipilit ako ni Antoinette na patingimin ko raw siya noon. Hindi ko naman inaasahan na pag-uwi ko pala sa bahay, ay doon naman biglang mapapalitan ng matinding takot ang kanina'y nararamdaman kong kilig. Nang bigla na lang ay nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Oh my gosh! Ano ba nangyayari sa akin? Kanina pa ako suka ng suka. Kalma ka lang, Trish. Kalma ka lang. Makapaghilamos nga muna. Teka, ano ba itong nakakapakong something na palibot sa labi ko? Ang kati! Nasaan na ba yung salamin? Ano itong tumubong mga butlig sa labi ko? Nakakadiri! Bakit parang dumadami? Ang kati! Kumakalat sa buong mukha ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Sino yan? Sino yung tumatawa? Ikaw naman ngayon ang patitikimin ko ng kahihiyan, Trish. Sino nandyan? Sino ka? Huwag mo akong takutin! Mag-isa lang ako noon sa apartment na inuupahan ko, Sir Jupiter, kaya halos mabaliw ako nang makarinig ako ng mga nakakatakot na bulong at hagikik mula sa isang babae. Matinding kilabot ang bumalat noon sa buo kong katawan pero hindi ko pumagawang tumakbo palabas
dahil sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang sa pagharap ko sa salamin, halos manlaki po ang mata ko nang makita kong may isang imahen ng babaeng natatakpan ng mahabang buhok ang mukha ang nakatayo sa likuran ko. Kung kani-kanino ako lumapit para lang maipagamot ko ang mga butlig at pantal na bigla na lang pong tumubo sa buong mukha ko, Sir Jupiter, lalo na sa mga labi ko. Halos hindi na ako makakain o makapagsalita ng maayos dahil doon. Kaya hindi na rin po ako makapasok sa trabaho. Sobrang tinding kamalasan po ang nangyari sa akin noon. Nagawa ko na pong humingi ng tulong sa iba't ibang dermatologists, pero lahat sila ay walang nagawa para alisin yung kondisyon ko sa balat. Ganon din po yung mga nilapitan kong psychologist na wala ring nagawa para alisin yung mga boses na naririnig ko sa utak ko. Hanggang sa may nakapagsabi po sa akin na magpunta raw ako sa albularyo na noon ay hindi ko naman po talaga pinaniniwalaan. Sa sobrang pagkadesperada ko lang talaga ng mga panahong yun, ay sumunod na lang ako. Kinukulam ka, Iha. Meron kang isang kakilala o kasama sa trabaho na galit na galit sa'yo. At siya ang nagbibigay sa'yo ng sakit na dinaramdam mo ngayon. Isang taong galit sa akin? Wala ako ibang maisip kundi si Clarissa. Paano po niya nagawa sa akin to, Manong? Meron siyang binigay sa'yong pagkain na hindi mo alam ay nilagay niya ng tinatawag na bulong. Marunong ang gumawa nito sa iyo, Iya. Kaya huwag ka munang mambintang hanggat hindi mo siya napapaamin kung ano ang kanyang pangalan. Mahigpit po ang bilin na iyon sa akin ng albularyo, Sir Jupiter, na sinubukan ko rin namang sundin. Pero makalipas lang ang ilang araw, ay hindi ko rin nagawang pigilan ang pagragasa ng galit ko nang bigla na lang akong tawagan ni Antoinette para ihatid sa akin ang isang balita. Alam mo bang tinawagan ni Mrs. Aguilar si Clarissa para lang pabalikin dito sa company? At heto pa, pagbalik niya rito kanina, ina-announce na ni Mrs. Aguilar ang retirement niya. At sinabing si Clarissa na ang bagong manager natin at hindi na ikaw. Nag-resign na nga rin ako eh. Immediate resignation ang ipinasa ko. Ayoko na rito. Ganun na po ang biglang pag-iinit ng ulo ko na matapos ibaba ni Antoinette ang tawag ay agad akong nagbihis bago ako nagmamadaling nagtungo sa opisina. Walang hiya kang babae ka! Demonita ka! Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito mukha ako eh! May lahi ka bang kukulam, no? Wala akong ginagawa sa'yo, Trish. Huwag mo akong simulan, please lang. Huwag ka nang magmangmaangan! Alam kong ikaw may kagagawa nito dahil ikaw lang naman na may galit sa akin eh! Trish, ano ka ba?
Pati ba naman yung galis mo sa mukha kay Clarissa mo pa rin sinisisi? Ano makukulang ba sinasabi mo? Baliw ka na yata eh. Correct. Napakadesperada, nakakahiya. Saka for your information, Trish ha, halos lahat kami rito galit sa'yo. Si Antoinette lang yata yung kakampi mo eh. Kaso ang malas mo, nag-resign na siya kanina. May problema rin yata sa kanila yun. Mukhang ginugulpi ng kinakasama. Kasi daming pasa sa buong katawan eh. Kaya panigurado, hindi ka rin madadamayan ngayon. Matinding kahihiyan ang inabot ko ng araw na yon nang bigla akong pagtawanan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Sa mga sandali pong yun, Sir Jupiter, parang bigla na lang nanumbalik sa alaala ko yung mga panahong kami ang gumagawa nun kay Clarissa. Noon ko lang po na-realize na sobrang sakit pala. Hindi lang pala siya isang bagay na madali mo lang makakalimutan. Dahil hanggang hating gabi ay iniiyakan ko yun. Halo-halo na rin kasi ang nararamdaman ko. Guilt, pagsisisi, galit, lungkot. Kaya lahat ng yun ay iniiyak ko na lang. Sino ba tong storbong to? 12:00 na ng gabi kung tumawag. Hello? Iya, magpunta ka rito ngayon na. Kilala ko na ang pangalan na kumukulam sa'yo. Napaamin ko na siya kanina. Magagamot na kita. Bigla pong dumagundong ang dibdib ko noon, Sir Jupiter. Atat na akong makumpirmang si Clarissa nga ang may kagagawa nito sa akin. Pero Antoinette. Antoinette ang pangalan niya, Iha. biglang nalaglag ang pangako sa narinig na pangalang binanggit ng albularyong si Mang Ruben. Hindi po ako makapaniwala noon, Sir Jupiter, na si Antoinette pala at hindi si Clarissa ang gumagawa nito sa akin. Napakaraming tanong sa isip ko ng mga sandaling yun. Bakit niya ginawa yun sa akin? Hindi ba't magkaibigan kami? Anong kasalanan ko sa kanya? At sa lahat ng tanong ko, Sir Jupiter, ay isa lang ang naging sagot. Inggit, Iha. Yun ang sinabing dahilan sa akin ng mangkukulam na si Antoinette nang makausap ko siya. Matagal ka na raw niyang kinaiinisan pero pinili niyang maging malapit sa iyo para mabantayan niya ang bawat kilos mo hanggang sa makakuha siya ng magandang tiyempo. Doon ay napahagulhol na lang po ako. Hindi ko magawang magalit noon ng todo kay Antoinette dahil at some point of my life ay naging ganon din ang ugali ko. Kaya nga po ganon na lang din ang pagsisisi ko sa mga ginawa kong kasalanan kay Clarissa. Kaya pagka-recover ko pala ay agad ko siyang pinuntahan. Sorry, Clarissa. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Wala na akong ibang idadahilan.
Dahil mali ako. Sorry talaga. Okay na yon. Huwag ka nang umiyak dyan. Ayoko rin naman ng gulo eh. Basta, huwag mo nang uulitin ha. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Clarissa. Napatawarin ako ng ganon-ganon lang, Sir Jupiter. Pero laking pasasalamat ko na lang talaga sa kanya dahil after that, we became best friends. Hindi ko po akalaing si Clarissa pa ang magpaparamdam sa akin ng feeling kung paano pahalagahan ng totoong kaibigan. Yung pagkakaibigan na walang itinatagong inggit o masamang damdamin para sa isa't isa. Yung pagkakaibigang hindi man perpekto, pero totoo. Hanggang ngayon nga po ay friends pa rin kami kahit na may asawa at anak na ako. Habang siya naman ay engaged na sa boyfriend niyang si Migo. I call her Riz now, short for Clarissa. Para kako mas sosyal pakinggan. Anyway, tungkol naman po kay Antoinette. Wala na po akong balita sa kanya after kong malaman ang ginawa niya sa akin. Hindi ko rin naman po ginusto pang gumanti dahil wala naman akong mapapala doon. Hiling ko lang po sana tulad ko ay natuto na rin siya ng leksyon. At sana, tulad namin ni Clarissa, ay nakahanap din siya ng isang taong magpaparamdam sa kanya ng true meaning of friendship. Maraming salamat po sa lahat ng nagtiyagang makinig sa kwento kong ito. Hanggang dito na lang po muna. More power po sa inyo. At ngayon naman, eto na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Zyler Azikel, Zuri Aleka, Aiza Alejano, Kilabot King, Tessa Aguilar, Imelda Aviles, Elmer Ibanez Jr., Elizabeth Dakles, Kenneth Matibag, at Colette Chanel. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kay Imelda Aviles at Jessie Marie. Komento ni Imelda sa kwentong pinamagatang Kasalanan ng Aking Ama. Have a blessed day po, kwentong takip silim, always listening while working. Napakaganda at buhay na buhay ang pagnanarrate ng story. Na kapag pumikit ka at pakinggan ang kwento, parang nararamdaman mo ang kilabot at hilakbot. Napakagaling ng ating mga narrators. More power po Sir Jupiter, Sir Wilmore, and Sir June. Ganon din kay Ma'am Anne. Have a blessed day everyone and God bless. Sabi naman ni Jessie Marie, napakaganda talaga ng mga stories dito sa kwentong takip silim. At I agree, dapat may pananampalataya palagi sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi niya tayo pababayaan pag tumawag tayo sa Kanya. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.